Uy, kumusta? Naisip mo na ba na yung simpleng pagsasaya parang superpower pala? Totoo yan. At ngayon, yan mismo ang aalamin natin. Paano ba natin magagamit yung superpower na yan para maging, alam mo yon, isang walking message ng kaligayahan? Tara, simulan na natin tong adventure na to. Okay, game. Isipin mo to ha. Paano kung ikaw, pala, ay isang lihim na sulat galing sa isang hari? Astig no? Pero hindi to basta-bastang sulat ha. Isa tong mensahe na ikaw lang talaga ang pwedeng magdala. So ang tanong, ano kayang nakasulat doon? Dito magsisimula ang lahat. Yan yung clue natin para sa bulong usapan natin ngayon. Ayan, so pasok na tayo sa unang bahagi. Dito natin bubuksan yung idea kung paano nga ba ang bawat isa sa atin ay parang isang sulat na may super importanteng mensahe para sa lahat ng tao sa mundo. Ang ganda nitong idea na to, di ba? Ibig sabihin, para tayo mga sulat na ipinadala ni Jesus sa lahat. Hindi nakasulat sa papel, kundi sa kung paano tayong mumingi, kung paano tayo tumutulong, kung paano tayo nagsasaya. Yun pala yung paraan para mapakita sa iba kung gaano siya kabuti at kamagpamahal. At ito yung pinaka-cool na part para sa akin. Isipin mo, may mga taong hindi pa nakakabasa ng Biblia, di ba? Pero kapag nakita ka nila, nakita nilang masaya ka, mabait ka, para na rin nilang nababasa ang mensahe ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan mo. Ang galing no? Ikaw mismo ang nagiging parang storybook nila tungkol sa Kanya. Pero syempre, alam naman natin na hindi laging madali maging masayang mensahe, di ba? Kasi mayroong parang isang patibong na laging sumusubok na gawing malungkot yung kwento natin. Ano kaya to? Tara, alamin natin. Ayan na nga, may gustong huminto sa masayang mensahe mo. May isang boses, isang idea na gustong ipaniwala sa atin na yung pagsunod daw sa Diyos, malungkot, boring. Ang gusto niya, burahin yung masayang mensahe na dapat daladala natin at palitan ng, alam mo yon, puro kulay abo. At yan mismo ang tinatawag na gloom trap o sa Tagalog, patibong ng kalungkutan. Isa itong trick, isang panlilin lang ni Satanas para maramdaman nating malungkot tayo, nag-aalinlangan at nakakalimutan natin yung pag-ibig ng Diyos, lalo na kapag nagkakamali tayo. Gusto ng patibong na to na pagdududahan natin kung gaano ba talaga siya kabuti. So, paano ba ito gumagana? Well, una, pinapalabas niya na masungit at strikto ang Diyos. Tapos, pinupuno niya yung isip natin ng kung ano-anong maling ideya. At ito pa, gusto niya na lagi tayong nagrereklamo. At pinakahuli, sinusubukan niyang panghinaan tayo ng loob. Ang goal niya sa lahat ng to, simple lang, gawin tayong malungkot para sumuko na tayo sa pagiging masayang mensahe. So, ang laking tanong ngayon, paano tayo makakatakas sa gloom trap na yan? Ang sagot, medyo surprising, nasa isang hardin. Oo, isang hardin. May isang kwento kasi dito na magpapakita sa atin ng sekreto. Okay, imagine mo to ha, naglalakad ka sa isang napakagandang hardin. Pero ang pinapansin mo lang yung mga matutulis na tinik. Ganyan na ganyan yung nangyari sa isang babae sa isang kwento. Imbes na ma-enjoy yung mga bulaklak, doon siya sa mga tinik nakatingin. Anong resulta? Ayun, nalungkot siya at nagreklamo. At alam mo ba kung ano yung mga tinik na yan sa buhay natin? Yan yung mga pagkakamali natin, yung mga malulungkot na alaala. Sila yung mga bagay na sasaktan ka lang kapag lagi mong tinititigan. Pag doon lang tayo nakafocus, syempre, masasaktan at malulungkot lang talaga tayo. Buti na lang, mayroong gabay doon sa hardin. At may napakasimple siyang sinabi. Sabi niya, yung mga magaganda at mababangong bulaklak ang tingnan mo. Ito mismo yung sinabi niya, hayaan mo na ang mga tinik, pitasin mo ang mga rosas, ang mga liryo at ang mga pinks. Ang simple ng payo, di ba? Pero ang laki ng epekto. Ang ibig sabihin lang nito, piliin nating pagtuunan ng pansin yung mga magagandang bagay, hindi yung mga masasakit na parte. So, ang linaw ng pagpipilian natin, no? Sa isang side, andyan yung mga tinik, mga pagkakamali, kabiguan, disappointments, kalungkutan. Pero sa kabilang side, andyan yung mga bulaklak. Ano yung mga yon? Yan yung mga pangako ng Diyos, mga masasayang alaala, mga biyaya, yung kagalakan. Sila yung mga mababangong bagay na dapat nating pitasin sa landas natin. Okay, bukod sa pagpili ng bulaklak, may isa pa tayong secret weapon laban sa kalungkutan.
At ito yung pag-alala kung gaano tayo ka-espesyal at kaalaga ng Diyos. Mas mahalaga pa raw tayo kesa sa mga ibon. Sabi nga ni Jesus, tingnan nyo daw yung mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-iimbak ng pagkain sa mga kamalig, pero araw-araw pinapakain sila ng Diyos. Walang mintis, hindi sila pinapabayaan. Takos, tingnan din daw natin yung mga liryo sa parang. Grabe yung ganda nila, di ba? Sinasabi na kahit si Haring Salomon sa buong yaman at kapangyarihan niya, hindi nakapagsuot ng damit na kasing ganda ng mga bulaklak na yan. Ibig sabihin, grabe yung detalye ng pag-aalaga ng Diyos kahit sa mga simpleng bagay. So ayan, inaalagaan ng Diyos sa mga ibon, ang mga bulaklak, pero may isang napakahalagang tanong ang Biblia. Isang tanong na para mismo sa'yo. At ito na yung pinakamahalagang punto. Ito yung tanong, hindi ba't higit kayong mahalaga kesa sa mga iyon? Yan mismo ang tanong ni Jesus. Isang simpleng paalala lang para sa atin. Kung yung ibon at bulaklak ganun na lang niyang alagaan, paano pa kaya ikaw? Ikaw na anak niya na nilikha ayon sa wangis niya. Wow, yung pag-aalaga at pagmamahal niya sa'yo, higit pa sa lahat. So ngayong alam na natin kung paano takasan yung gloom trap at kung gaano tayo kahalaga, balik tayo doon sa pinakaunang idea. Ano na ngayon ang sasabihin ng iyong liham? Ano na yung magiging mensahe mo? Ayan, so ito na yung mission natin para siyang checklist para madaling tandaan. Una, laging alalahanin na isa kang sulat mula kay Jesus. Pangalawa, iwasan ang patibong ng kalungkutan. Pangatlo, piliing mamitas ng mga bulaklak, yun yung mga pangako ng Diyos, at hindi ng mga tinik o yung mga pagkakamali. At pang-apat, at ito ang pinaka-importante sa lahat, magtiwala ka na inaalagaan ka ng Diyos higit sa ano paman. Kaya tandaan mo to ha, kapag pinipili mo ang kagalakan at pagtitiwala, hindi lang yan para sa sarili mo. Ginagawa mo yon para yung liham mo, yung buhay mo, ay maging isang maliwanag at masayang sulat na pwedeng basahin ng lahat. Ikaw mismo ang nagiging good news para sa kanila. Kaya iiwan ko sa iyo ang tanong na ito para pag-isipan mo. Ngayong araw, anong klaseng bulaklak ang ibabahagi mo sa isang tao? Anong kabutihan, anong pag-asa, anong pangako ng Diyos ang pwede mong i-share sa iba? Pag-isipan natin yan.